Ngumiti si Ming at sinabing kung ganoon ay may utang nga siyang loob dito at sumagot si Miao Yin na nasa kanya na yon dahil kung nais niyang bawiin ang mga malalaking mundo ay wala silang kakayahang lumaban at susunod na lamang sila. Natahimik si Ming at inamin sa sarili na malaki ang naging papel ni Beng Ying sa kanyang pag-unlad at ngumiti siya at naglabas ng isang bagay na parang totoo at parang ilusyon na siyang Ruyi Robe na pinag-upgrade niyang anyo ng Divine Spirit Robe kung saan dahan-dahan itong lumipad papunta kay Miao Yin. Sinabi ni Ming na malaki ang naitulong sa kanya ng Divine Spirit Robe noong una at ginawa niya itong Ruyi Robe na mas malakas kaysa dati at ibinabalik niya ito bilang kabayaran kaya hindi na niya babawiin ang dalawang malalaking mundo at hahayaan na lamang niyang pamahalaan ito ng Tungtian Divine Land. Yumuko ng bahagya si Miao Yin at nagpasalamat at sinabi niya na mula ngayon ay magiging pangunahing kakampi ng Tungtian Divine Land ang Heavenly Dao Sect kaya sumagot si Ming na hindi na kailangang magpasalamat dahil ang kabutihang itinanim nito noon ay nagbunga ngayon ngunit may isa siyang tanong kung paano nagawang nakawin ni Ji Tianpeng ang Divine Spirit Robe gayong maliit na tao lamang ito. Bumuntong hininga si Miao Yin at ipinaliwanag na noong mga panahong yun ay may isang grupo ng malalakas na nilalang ang sumalakay sa Tungtian Divine Land at pinatay nila ang dating pinuno at kinuha ang isang mahalagang kayamanan na tinatawag na Money Tree kaya dahil sa kaguluhan ay nagawang kunin ni Ji Tianpeng ang Divine Spirit Robe habang hindi lamang siya ang nagsamantala dahil maraming traidor din ang kumuha ng iba pang mga bagay at mula noon ay humina na ang Tungtian Divine Land at hanggang ngayon ay hindi pa nakakabawi. Nagulat si Ming at tinanong kung mayroon talagang money tree sa mundo at tumango si Miao Yin at sinabing iniwan ito ng kanilang ninuno ngunit isa lamang itong kalahating tapos na bersyon kung saan maraming henerasyon ang sumubok na ayusin ito ngunit hindi kailanman nagtagumpay. Naging interesado si Ming at tinanong kung kaya ba talaga nitong gumawa ng pera at tumango si Miao Yin at sinabing oo dahil ang money tree ay talagang isang puno mula pa sa panahon ng Primal Chaos at may naglagay lamang ng formation sa loob nito. Tinanong ni Ming kung alam na ba nila kung sino ang kumuha ng money tree at sumagot si Miao Yin na mayroon na silang mga impormasyon kung saan ang mga sangkot ay ang Beast Emperor at Demon Emperor na dating nasa Taya Great World at nang mawasak yun ng Martial God Hall ay tumakas sila papunta sa Only Sect. Tumango si Ming at sinabing kung nais ng Tungtian Divine Land ay maaari silang pumunta sa Heavenly Dao Sect upang kunin ang kanyang martial arts cultivation method at pagkatapos nito ay umalis na siya kasama ang kanyang mga kasama. Pagkaalis ni Ming ay may lumabas na matandang lalaki at tinanong si Miao Yin kung hahanapin ba ni Ming ang money tree at sinabi ni Miao Yin na tiyak na hahanapin ito ni Ming dahil ang paraan ng pagbubukas ng money tree ay tanging ang Tungtian Divine Land lamang ang nakakaalam kaya kapag nakuha na ni Ming ang puno ay babalik siya sa kanila upang malaman ang paraan. Tinanong ng matanda kung babawiin ba nila ang puno at umiling si Miao Yin at sinabing wala na silang pagkakataong makuha ito pabalik dahil ang pinakamainam na mangyayari ay makakuha sila ng kahit bahagi ng pakinabang at mas mabuti na yun kaysa wala silang makuha kaya pinuri ng mga miyembro ang katalinuhan ng kanilang pinuno. Pagkaalis sa Tungtian Divine Land ay tinanong si Ming ng isang payat na matandang may pilak na balbas kung pupunta ba sila sa Eternal Divine Mountain o sa Divine Sea at ang matandang ito ay si Jian Gang na pangalawa sa Heavenly Dao List at isang 9-step supreme mula sa Sword Civilization. Sinabi ni Ming na bigla siyang nagbago ng isip at hindi na muna gagalawin ang 4 na Divine Lands at sa halip ay pupunta sila sa Only Sect upang hanapin ang Beast Emperor at Demon Emperor. Nag-alala si Jian Gang at sinabing maraming malalakas na tao sa Only Sect kaya bagaman kaya nilang protektahan si Ming ay hindi pa rin matalinong pumasok doon ng ganoon na lamang. Ngunit tumawa si Ming at sinabing huwag mag-alala dahil pakiramdam niya ay parang bahay lamang niya ang lugar na iyon. Pagdating sa teritoryo ng Only Sect ay agad na kinontak ni Ming si Sun Zhongshan at hindi nagtagal ay dumating ito kung saan ang makita nito ang maraming malalakas na kasama ni Ming ay nagulat ito at tinanong kung may balak ba itong pumatay ng isang tao dahil napakarami ng dala nitong malalakas na kasama. Sinabi ni Ming na may kailangan siyang tulong at tumango si Sun Zhongshan at sinabing sabihin lamang nito kung ano yun kaya tinanong ni Ming kung nasa Only Sect ba ang Beast Emperor at Demon Emperor na galing sa Taya Great World. Nag-isip si Sun Zhongshan at sinabing parang mayroon nga silang dalawang ganoong bisita na mga tauhan ng kanyang ama at tinanong nito kung bakit sila hinahanap ni Ming kaya sumagot si Ming na kailangan niyang gapusin ang dalawa upang tanungin ang mga ito. Pumayag si Sun Zhongshan at sinabing gagawin niya ito. Ngunit tinanong din ito kung kumusta na ang kalagayan sa Chaotic Continent dahil ilang beses na siyang kinukulit ng pamilya Zhou kaya ibinigay ni Ming ang isang compass na mula kay Old Wang na isa sa mga minarkahang settlement nito na pinuntahan na niya noon at nakita niyang maliit lang ang lugar at may ilang low crystal mine lamang na sapat na yun upang mabayaran ang pamilya Zhou.
Nakahinga ng maluwag si Sun Zhongshan at sinabing mabuti yun at tinanong din ni Ming kung maaari pa niyang gamitin pansamantala ang pera nito kaya tumawa si Sun Zhongshan at sinabing gamitin lamang ito kahit gaano pa dahil bihira siyang kapusin basta huwag lamang kalimutang ibalik habang sumagot si Ming na syempre naman. Dahil pumayag na ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao ng Only Sect ay sumama na si Ming sa kanyang 10 malalakas na kasama upang magpahinga sa hot spring at hindi pa sila gaanong nakakapagbabad nang dumating si Sun Zhongshan na may dalang 2 bihag kung saan ang isa ay isang itim na bungo na may itim na apoy at ang isa naman ay isang itim na tigre na may pakpak na siyang orihinal na anyo ng Demon Emperor at Beast Emperor. Pareho silang nasa longevity stage 9 ngunit maraming paraan ang Only Sect upang mapasunod sila at sinabi ni Sun Zhongshan na mayroon siyang mahalagang gagawin kaya iiwan na niya ang mga ito bago mabilis na umalis. Tumingin si Ming kina Wu Shan at Jian Gang at agad na nilapitan ng dalawa ang mga bihag upang pigilan ang mga ito at kalmadong tinanong ni Ming ang Beast Emperor at Demon Emperor kung kilala nila siya kaya sumagot ang bungo na may tunog na parang metal at tinanong kung ano ang gusto ni Ming. Sinabi ni Ming na kung ibibigay nila ang money tree ay hahayaan niya silang mabuhay at pagkarinig sa money tree ay agad na pumayag ang bungo at sinabing ibibigay na lamang nito kung saan ibinugin nito ang isang storage ring. Nagulat si Ming sa bilis ng pagsang-ayon at tinanong kung wala na bang halaga ang money tree at sumagot ang bungo na maganda sana ang money tree ngunit isa lamang itong kalahating tapos na bagay at hindi magagamit dahil mayroon ding malakas na restriction sa loob nito na hindi nila kayang tanggalin kaya wala itong silbi sa kanila. Naintindihan ni Ming at tiningnan ang loob ng ring kung saan nakita niya roon ang isang napakalaking puno at tumango siya at sinabing umalis na sila kaya itinulak sila ni Wu Shan at Jian Gang at agad na tumakas ang dalawa. Tinanong ni Jin na pangatlo sa Heavenly Dao list kung bakit hinayaan na lamang ni Ming na makatakas ang mga ito at sumagot si Ming na hindi na sila banta at wala nang saysay na patayin pa sila kaya sinabi niyang bumalik na sila sa Tongtian Divine Land dahil alam niyang naloko siya ni Miao Yin kung saan inaasahan na nito na babalik siya upang malaman ang paraan ng pagbubukas ng money tree at gagamitin yun upang humingi ng pabor. Hindi naman masama ang loob ni Ming dahil natural lamang yun at nang magkita silang muli ay diretso niyang tinanong kung ano ang nais nito kapalit ng paraan kaya ngumiti si Miao Yin at sinabing napakadiretso nga ni Ming habang kailangan ng Tongtian Divine Land ng pera para sa kanilang pag-unlad kaya humihingi siya ng tulong. Tinanong ni Ming kung magkano ang kailangan nito at sumagot si Miao Yin na 30 trilyong eternal coins dahil alam niyang maliit lamang yun para kay Ming ngunit malaking bagay ito para sa kanila at maaaring magbago ang kanilang kapalaran kaya hindi nagatubili si Ming at sinabing papayag siya sa kondisyon na ang money tree na ito ay hindi peke. Sumagot si Miao Yin na hindi ito peke at ipinaliwanag na simple lamang ang paraan ng paggamit. Kailangan lamang idikit ang isang talisman na iniwan ng Tongtian ancestor sa money tree upang ito ay mabuksan ng tuluyan. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng Tongtian Divine Land ay inilabas ang money tree. Ito ay isang napakalaking puno na nagniningning ng banal na liwanag at naglalabas ng napakaraming mapalad na aura na agad na pumuno sa buong paligid. Nang lalagyan na sana ni Ming ng talisman ay biglang may narinig siyang mensahe mula kay Xiaoxi. Sinabi nito na huwag muna buksan ang puno dahil kapag binuksan ay agad itong mag-uugat. Mas mabuting idugtong muna ito sa Divine Tree bago buksan upang hindi masayang ang potensyal nito. Dahil dito ay nagbago ang isip ni Ming at sinabi niya kay Miao Yin na ipapadala na lamang niya ang 30 trilyong eternal coins sa mga susunod na araw at nagpaalam na siya upang hindi na magtagal pa sa lugar na ito. Bumalik si Ming sa Tianyuan Continent at agad na kinausap si Xiaoxi. Tinanong niya kung alam ba nito ang tungkol sa money tree. Tumango si Xiaoxi at sinabing kaya niyang maramdaman ang presensya nito mula pa kanina. Ang money tree ay kailangang idugtong muna bago ito makasipsip ng enerhiya ng mabilis at makagawa ng rune coin. Ngunit ang mga ordinaryong puno ay hindi kayang suportahan ito. Tanging ang Undying Divine Tree lamang ang maaaring gamitin bilang puno na pagsasamahan nito. Nag-alala si Ming at tinanong kung ligtas ba ito at kung hindi ba siya nito sasakmalin pabalik. Tumawa si Xiaoxi at sinabing hindi yun mangyayari dahil ang Undying Divine Tree ay nakaugat na sa mahigit 100 malalaking mundo kaya napakaliit ng money tree kumpara rito. Pagkatapos ay tinanong ni Ming kung totoo bang kaya ng money tree na gumawa ng rune coin. Sumagot si Xiaoxi na oo dahil may nakatagong formation sa loob nito na kayang gawing rune coin ang iba't ibang uri ng enerhiya. Sinabi ni Ming na akala niya ay hindi kumpleto ang money tree. Ipinaliwanag ni Xiaoxi na hindi yun totoo dahil kumpleto ang money tree ngunit hindi ito makagawa ng rune coin dahil wala itong magamit na puno na pagsasamahan.
Malamang na sinubukan ng dating may-ari nito na gumawa ng karagdagang formation upang matugunan ang pangangailangan nito sa enerhiya ngunit nabigo siya. Natuwa si Ming sa narinig at sinabing ganoon pala yun. Sinabi ni Xiao si na ilabas na ni Ming ang money tree at buksan ito at siya na ang bahala sa iba pa. Dahil kontrolado ni Xiao si ang libu-libong bilyong tagasunod at konektado sa napakaraming minahan sa mahigit 100 malalaking mundo ay kaya niyang suportahan ang money tree nang walang problema. Tumango si Ming at inilabas ang money tree. Pagkatapos ay idinikit niya ang talisman dito. Sa sandaling yun ay lumitaw ang hindi mabilang na ugat na parang mga buhok sa tubig at nagsimulang bumaon sa andayang divine tree. Ang katawan ng money tree naman ay biglang nanginig at maraming liwanag ng rune ang nalaglag. Ang mga nakalagay na rune at formation ng mga dating may-ari ay biglang nasira at natanggal lahat. Dahil doon ay parang nakalaya sa pagkakagapos ang money tree at nagsimula itong lumaki ng napakabilis. Ang mga sanga nito ay naging mahahabang baging na pumulupot sa napakalaking andayang divine tree at patuloy na umakyat paitaas. Pagkaraan ng isang oras ay halos kalahati na ng katawan ng andayang divine tree ang nabalot ng money tree. Tila marunong naman ang money tree na huwag masyadong pumulupot ng sobra upang hindi maapektuhan ang paglaki ng andayang divine tree. Tumigil ito sa tamang antas at pagkatapos ay nagsimulang sumipsip ng sustansya mula sa andayang divine tree. Sinabi ni Xiao si na napakalaki ng kakailanganing enerhiya sa simula kaya humingi siya ng tulong kay Ming. Hindi nag-atubili si Ming at agad na nagbigay ng 100 trilyong eternal coins upang masipsip ni Xiao si at may padala sa money tree. Pagkaraan ng ilang sandali ay humingi muli si Xiao si. Napangiwi si Ming dahil sa laki ng gastos ngunit nagbigay siya ng 1 trilyong eternal coins. Ilang beses pa itong nangyari hanggang umabot sa 9 na beses at tuluyan siyang nakapaglabas ng 900 trilyong eternal coins. Sa wakas ay nagkaroon ng mga dahon na parang rune ang money tree at may mga maliliit na sanga na parang pinong metal. Pinanood ito ni Ming habang maingat na tinanong si Xiao si kung anong antas ng rune coin ang kayang gawin ng money tree. Ang pinakamataas na rune coin na nakita niya noon ay level 12 na kung saan 60 piraso nito ang katumbas ng isang eternal coin. Mayroon pa raw mas mataas na level 13 at level 15 ngunit napakabihira ng mga yon. Sa totoo lang ay mas malawak ang gamit ng rune coin kaysa sa eternal coins at iba pang divine coins. Diretso na itong magagamit sa paggawa ng mga formation samantalang ang mga divine coins ay kailangan pang i-convert. Dahil may conversion na nangyayari ay nasasayang ang ilang enerhiya kaya mas gustong gamitin ng mga tao ang rune coin. Pagkatapos suriin ni Xiao si ang puno ay sinabi nitong sa loob ng 3 araw ay magsisimula na itong mamunga ng rune coin. Sa ngayon ay kaya lamang nitong gumawa ng level 13 rune coin ngunit pagkatapos ng ilang panahon ay kaya na rin ito ang level 14, kaya nagulat si Ming at tinanong kung ilang piraso ang magagawa nito. Dapat malaman na ang isang level 13 rune coin ay katumbas ng 80 eternal coins kaya napakahalaga nito. Sumagot si Xiao si na nakadepende yun sa dami ng enerhiyang maibibigay nito. Iminungkahi nito na huwag nang ipagbili ni Ming ang mga minahan ng Spirit Stone at Secret Crystal at Low Crystal at sa halip ay ipakain na lamang ito sa money tree. Tinanong ni Ming kung ano ang magiging ratio ng kanyang ipapakain sa magiging ani. Halimbawa kung magbibigay siya ng 100 milyong eternal coins na halaga ng Spirit Crystal ay ilang rune coin ang magagawa nito. Nag-isip si Xiao si at sinabing hindi bababa sa 300,000 level 13 rune coin ang magagawa. Namangha si Ming dahil ang 300,000 level 13 rune coin ay katumbas ng 240 milyong eternal coins. Ibig sabihin sa bawat 10 bahagi ng kanyang ipapakain ay makakakuha siya ng 24 na bahagi pabalik. Tumawa siya ng malakas at sinabing sa ganitong paraan ay lahat ng kanilang minahan ay ibibigay na lamang kay Xiao Si. Sinabi naman ni Xiao Si na kahit anong uri ng enerhiya ay maaaring gawing rune coin. Kaya kahit ang lakas ng pananampalataya ay maaaring gamitin upang makatipid. Tinanong ni Ming kung gaano karaming pananampalataya ang kailangan upang makagawa ng isang level 13 rune coin. Sumagot si Xiao Si na kung ordinaryong tao lamang ay sapat na ang pananampalataya ng 1,000,000 tao upang patuloy na makagawa ng rune coin ang money tree. Ang buong proseso mula sa pamumulaklak hanggang sa pag-aani ng rune coin ay tumatagal ng 1 buwan.
Nagkalkula si Ming at nakita niyang ang 1,000,000 tao ay makakagawa ng 12 level 13 rune coin kada taon na katumbas ng 960 eternal coins. Ibig sabihin bawat 10,000 tao na sumasampalataya ay nakakagawa ng halos isang eternal coin kada taon. Sa kanyang kontroladong mga mundo ay may mahigit 300 trilyong tao. Kung kahit 100 trilyon lamang sa kanila ang sumasampalataya sa Undying Divine Tree ay makakagawa ito ng 100 trilyong eternal coins taon-taon na malaking kita yon. Nang malaman ni Ming ang kakayahan ng Money Tree ay nagsimula na siyang bumili ng maramihan ng Spirit Stone at Law Crystal. Sa mahigit 100 malalaking mundo na pinag-ugatan ng Undying Divine Tree ay maraming minahan. Nagpadala si Ming ng mga tao sa bawat isa at nakipagkasundo sa kanila na magbabayad siya ng mas mataas ng 10% kaysa sa presyo sa merkado upang patuloy silang magbenta sa kanya. Ang kabuuang halaga ng mga mineral na maaaring maibigay ng lahat ng minahan ay umabot sa 470 trilyong eternal coins bawat taon. Kapag na-convert ang halagang yun sa level 13 rune coin ay tataas ang halaga nito ng higit sa doble at aabot sa mahigit 1 quadrillion eternal coins. Ngunit hindi pa sapat yun para kay Ming kaya nagpasya siyang magpatuloy sa paghahanap ng iba pang settlement. Bagaman bumalik na si Old Huang sa Legendary Academy ay hawak pa rin ni Ming ang mapa ng mga minarkahang lugar. Nagsimula siyang maghanap ng susunod na settlement. Dahil limitado pa ang kanyang tao at lakas ay pinili niyang hanapin ang pinakamahalagang settlement na maaaring gamitin. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang second settlement na ang lawak ay 5 beses na mas malaki kaysa sa first settlement at mas mayaman pa ang spiritual energy nito. Natural na mas marami rin itong mga mineral. Para mapadali ang pamamahala ay tinawag ni Ming si Murong mula sa Heavenly Dao Sect at inilagay niya itong tagapamahala sa second settlement. Ang pinakamalaking problema ni Murong ay ang kawalan ng tao dahil kung walang tao ay walang magmimina at walang magsasaka. Dahil sa kanyang pakiusap ay ibinigay ni Ming sa kanya ang 10 bilyong Heavenly Craft Puppet na bagong gawa mula sa War Civilization. Kasabay nito ay naglagay sila ng mga paunawa sa 35 malalaking mundo upang maghanap ng mga taong handang magsaka. Napakaganda ng alok ng Heavenly Dao Sect. Bawat tao ay libreng makakatanggap ng bahay at 100 ektarya ng lupa sa paligid nito. Kapag walang ani ay maaari silang maging kasamang magsasaka o miner ng Heavenly Dao Sect na kikita ng hindi bababa sa 200,000 Dharma Heaven coins para sa 100 araw ng trabaho. Ang mga miner naman ay kikita ng 400,000 Dharma Heaven coins. Dahil karamihan sa mga tao ay ordinaryong mamamayan na may mababang cultivation at simpleng pangarap lamang na kumita at mapalaki ang mga anak ay agad silang naakit. Napakahaba ng pila ng mga nagpaparehistro at umabot pa sa magdamag. Sa loob lamang ng kalahating buwan ay nakumpleto ang 10 trilyong tao na kailangan at dinala silang lahat sa second settlement sa pamamagitan ng Undying Divine Tree. Ang 10 bilyong Heavenly Craft Puppet ay kailangang gumawa ng 3 trilyong bahay na isang napakalaking trabaho. Kung sila lamang ang gagawa ay aabuti ng ilang dekada bago matapos. Mabuti na lamang at may mas simpleng paraan si Murong. Binigyan niya ang bawat pamilya ng 1,000,000 Dharma Heaven coins upang sila na mismo ang gumawa ng sarili nilang bahay. Ang mga materyales naman ay kukunin na lamang sa paligid dahil sagana ang second settlement sa likas na yaman. Sa second settlement ay may 3.5 milyong ektarya na maaaring taniman ng longevity rice at mahigit 17 milyong ektarya para sa crystal sweet potato. Nakakalungkot lamang na hindi maaaring taniman ng immortal vegetable doon dahil sa klima. Marami ring lugar para sa genuine grain na umaabot sa 50 trilyong ektarya. Ang natitirang halos 300 trilyong ektarya ay may mahigit 100 trilyong ektarya na maaaring taniman ng dragon blood rice. Ang natitirang 200 trilyong ektarya ay ibinahagi sa 10 trilyong tao. Bawat isa ay nakatanggap ng 20 ektarya at bawat pamilya ay may halos 100 ektarya. Tinaya ni Ming na ang second settlement ay makakagawa ng 84 na bilyong kilo ng longevity rice bawat taon at 750 bilyong kilo ng crystal sweet potato. Ang kita mula sa genuine grain ay aabot sa 750 trilyong eternal coins bawat taon. Ang dragon blood rice naman ay aabot sa 300 trilyong eternal coins. Ang mga mineral sa second settlement ay ilang beses na mas marami kaysa sa first settlement. Kung lahat ito ay minahin ay aabot sa ilang quadrillion eternal coins ang kita bawat taon.
Sa madaling salita ay mas kumikita pa ito kaysa sa money tree. Ngunit sa kabila ng malaking kita sa papel ay ang plano pa rin ni Ming ay panatilihing balanse ang gastos. Ang karamihan sa longevity rice at crystal sweet potato ay itatago muna. Pagkatapos bawasan ang gastos sa 10 trilyong tao at ang paggawa ng protection formation at mga pabrika ay maliit lamang ang magiging net na kita ng second settlement. Ang pinakamalaking pakinabang dito ay ang mga mineral na makukuha na gagamitin upang pakainin ang money tree para makagawa ito ng level 13 rune coin. Ang mga mineral mula sa second settlement ay makakagawa ng halos 200 trilyong eternal coins na halaga ng rune coin bawat taon. Hindi na malaya ni Ming na 1 buwan na pala ang lumipas at namunga na ang money tree sa unang pagkakataon. Ang halaga ng unang ani nito ay umabot sa 110 trilyong eternal coins. Patuloy na lumalaki ang negosyo ni Ming at patuloy rin ang pagdami ng kanyang kita. Ngunit hindi niya nakakalimutan ang kanyang pangunahing layunin kaya ipinapaubaya niya ang karamihan sa mga gawain sa kanyang mga tauhan at mas madalas siyang magsanay. Matapos niyang marating ang Martial God second stage ay nasa unang pass pa lamang siya ng Divine Martial stage. Sa unang yugto ay may 10 pass at may 9 pa siyang kailangang lampasan. Ang 9 na pass na ito ay may kaugnayan sa 81 pass ng ikalawang dimensyon ng Longevity Realm. Ngunit hindi lahat ng 81 pass ay kailangang lampasan ng sunod-sunod. Maaaring piliin ng isang nagpa-practice na lampasan ang ilang pass sa ibang pagkakasunod-sunod na tinatawag na pass skipping. Ibig sabihin ay maaaring unahin ang unang pass at pagkatapos ay dumiretso sa ika-7 pass o ika-13 o ika-50. Ngunit napakahirap ng pass skipping dahil madaling maligaw ang isang tao at mabigo. Kapag nabigo ang pass skipping ay titigil na ang kanyang pag-unlad. Halimbawa kung sinimulan niya ang pass skipping sa Longevity Stage 3 ay maaaring manatili na siya sa antas na iyon habang buhay. Ang dahilan kung bakit ginagawa ang pass skipping ay upang makakuha ng magkakaparehong uri ng divine abilities at magpakadalubhasa sa isang larangan. Halimbawa sa unang pass ay nakakuha si Ming ng space-related divine abilities. Ang ika-7 at ika-11 at ika-21 at ika-35 at ika-46 at ika-53 at ika-68 at ika-70 at ika-80 na pass ay mayroon ding Space Divine Treasures. Habang mas mataas ang pass ay mas malakas ang Space Divine Treasure. Ang Martial God second stage na ginawa ni Ming ay malakas dahil nagdisenyo siya ng isang paraan na tinatawag na pass folding. Sa paraang ito ay maaari niyang tiklupan ng 81 pass sa isang tiyak na paraan upang pagsamahin ang mga space-related pass tulad ng una at ika-7 at ika-11 at ika-21 at iba pa. Dahil dito ay maaaring magpakadalubhasa ang isang martial artist sa espasyo at patuloy na mapahusay ang kanyang kontrol dito. Ganito rin ang ginawa niya sa iba pang uri ng puwersa. Inilagay niya ang 10 uri ng force-related abilities sa pangalawang yugto ng Martial God. Ang mga susunod na yugto hanggang ika-6 ay may kanya-kanyang focus. Mula sa ika-7 yugto ay doon pa lamang papasok ang mga kakayahang may kaugnayan sa Longevity Realm. Ang huling 3 yugto ay nahahati sa 3 maliliit na hakbang bawat isa. Mabilis na nalampasan ni Ming ang ikalawang pass ng unang yugto ng Divine Martial Stage. Sa pass na yon ay walang divine ability o secret technique. Tanging isang grupo ng space energy lamang ang nakuha niya. Nang malampasan niya ito ay pumasok ang enerhiyang yun sa kanyang katawan at espiritu. Dahil doon ay lalong lumakas ang kanyang 3 space divine abilities at naging mas sensitibo siya sa espasyo. Nang malampasan naman niya ang ika-3 pass ay nakakuha siya ng isang divine ability na tinatawag na minor teleportation. Ang minor teleportation ay kayang ilipat ang isang bagay mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar sa loob ng isang malaking mundo. Tinawag itong minor dahil hindi nito kayang maglipat sa pagitan ng magkakaibang malalaking mundo. Kung kaya nito ang ganoon ay tatawagin itong major teleportation. Habang hindi pa lubusang napag-aaralan ni Ming ang minor teleportation ay may nangyari sa kanyang infinite divine sea. Lumitaw ang isang puyo ng enerhiya at bumuhos ang creation divine thunder at world creation lightning. Ang Supreme Vajra Talisman na nakatali sa pamamagitan ng lubid ng kidlat ay nasa ilalim ng stone embryo kaya tumanggap din ito ng mga kidlat. Tila naapektuhan ng mga kidlat ang talisman at sa huli ay bigla itong pumasok sa Spirit Stone. Nagulat si Ming at agad na lumabas ang kanyang banal na anyo mula sa Infinite Palace.
Naisip niyang ang Supreme Vajra Talisman ay may kasamang innate great daw rune kaya lubhang mahalaga yon. Nakita niyang may mga mahiwagang rune na lumitaw sa ibabaw ng Spirit Stone na kahit siya ay hindi maintindihan. Hinawakan niya ang Spirit Stone at sinabing huwag nitong sakmalin ang innate great daw rune dahil napakahalaga nito. Biglang nagliwanag ang Spirit Stone at nagpakawala ng isang kidlat na tumama sa pagitan ng mga kilay ni Ming. Sa sandaling yun ay may pumasok na isang mahiwagang kaalaman sa kanyang isipan. Ito ay isang pamamaraan na tinatawag na Heaven Sealing Art na kabilang sa Dao Art na mas mataas kaysa sa Divine Ability. Kahit ang mga sinaunang Divine Abilities ay hindi maihahambing sa Dao Art dahil direktang konektado ito sa Great Dao ng langit at lupa. Mas malakas ito at mas mahirap sanayin. Kapag nagamit ang Heaven Sealing Art ay kaya nitong isil ang isang malaking mundo at pigilan ang Heavenly Will nito. Sa tulong nito ay madaling makokontrol ni Ming ang isang malaking mundo. Ngunit sa kanyang tansya ay hindi pa niya ito kayang sanayin hanggat hindi siya umaabot sa ikapitong yugto ng Divine Martial Stage. Kahit ganoon ay masaya pa rin siya dahil nakakuha siya ng isang Dao Art. Pagkatapos ay bumalik na siya sa Infinite Palace. Nang matapos ang pangyayaring yun ay naramdaman ni Ming na bahagyang yumanig ang buong malaking mundo. Noong una ay inakala niyang ordinaryong lindol lamang ito. Sunod-sunod na ring nag-ulat ang iba pang malalaking mundo na nakaramdam din sila ng pagyanig. Doon niya binigyang pansin ang pangyayari at nagsagawa ng pagsisiyasat. Nalaman niyang may isang malaking mundo na tinitirhan ng mga tao na nagsimula ng makipag-isa sa ibang malaking mundo. Matapos mawasak ang Ancestral Source Continent ay patuloy itong bumabalik sa dating anyo. Ang mga piraso ng kontinente ay naglalapit-lapit at nag-aakit sa isa't isa. Sa loob ng pinakamaraming 10,000 taon ay muling mabubuo ang buong Ancestral Source Continent. Dahil doon ay may mga malalaking mundo na magkalapit na nagsisimula ng magsama-sama. Sa pagkakataong ito ay nagkataon na ang isa sa mga nagsasamang malalaking mundo ay tinitirhan ng mga tao at ang isa naman ay tinitirhan ng Great Bull Demon Race na isa sa mga foreign races. Ang pagyanig na naramdaman nila ay ang unang pagsalpok ng dalawang malalaking mundo. Maraming mga puwersa ang nagbigay pansin sa pagsasanib ng dalawang malalaking mundo. Maging si Ming ay pumunta roon sakay ng War City. Mula sa malayo ay nakita niya ang dalawang hugis itlog na malalaking mundo na unti-unting nagsasama. Hindi tulad ng inaasahan ay mapayapa ang pagsasanib. Maliban sa unang pagyanig ay wala nang iba pang mararamdaman ang mga tao at ang mga Great Bull Demon Race. Ang unang nagsasanib ay ang Heavenly Will ng dalawang mundo. Kapag nagkaisa na ang mga ito ay saka pa lamang magdurugtong ang mga pisikal na lupain. Aabuti ng 3 buwan ang prosesong ito. Ang Great Bull Demon Race ay isa sa mga foreign races na kabilang sa isang super civilization na kumokontrol ng mahigit 100 malalaking mundo. Ang isa sa mga malalaking mundo na kanilang kontrolado ay ang nakikipagsanib sa mundo ng mga tao. Mayroon itong trilyon-trilyong Bull Demon Race. Ang kabilang mundo naman ay may mahigit 5 trilyong tao at may isang mababang antas ng sibilisasyon na tinatawag na Wujia Civilization. Habang nasa War City si Ming ay inutusan niya si Wu Shan na bumaba at magsiyasat. Agad namang umalis si Wu Shan. Pagkatapos ay inutusan naman niya si Qiu Tianren na hanapin ang pinuno ng mundo ng mga tao dahil gusto niyang makipag-usap dito. Si Qiu Tianren ay pangwalo sa Heavenly Dao List at isang misteryosong tao na nababalot ng itim na liwanag. Sumunod din ito agad. Pagkaraan ng kalahating oras ay bumalik si Wu Shan at iniulat na may mga bahagi na ng dalawang kontinente ang nagdurugtong na. Ang Great Bull Demon Race ay tila handa na at may malalaking hukbo na patungo sa teritoryo ng mga tao. Ang mga tao naman ay walang sapat na malalakas na mandirigma at kahit marami ang kanilang hukbo ay mahina ito. Nang magsalpukan ng dalawang hukbo ay agad na nagsitakas ang mga tao. Bumuntong hininga si Ming at sinabing paano nga ba makakalaban ang isang mababang sibilisasyon sa isang super civilization. Maya-maya ay bumalik si Qiu Tianren na may kasamang isang matandang lalaki na may puting balbas na may maamong mukha at magalang na yumuko kay Ming. Tinanong siya ni Ming kung ano ang pangalan nito at kung maaari ba itong kumatawan sa Wujia Civilization. Sumagot ang matanda na siya si Wen Shengxi at siya ang pinuno ng Divine Witch Sect na pinakamalaking puwersa sa kanilang mundo. Tiningnan siya ni Ming at tinanong kung may plano ba ito laban sa pagsalakay ng Great Bull Demon Race.
Napangiti ng mapait ang matanda at sinabing humingi na sila ng tulong sa ilang mas mataas na sibilisasyon ng tao, ngunit ang nais ng mga ito ay lisanin na lamang nila ang kanilang mundo at ibigay ito sa Great Bull Demon Race. Tinanong ni Ming kung pumayag ba sila. Mariing sumagot ang matanda na hindi sila papayag dahil handa silang mamatay para sa kanilang lupain. Malamig na tumawa si Ming at sinabing isa silang grupo ng mga hangal na puro tapang lamang, ngunit wala namang sapat na lakas. Nagalit ang matanda at sinabing kung hindi naman tutulong si Ming ay huwag na lamang itong magsalita ng ganoon. Sumagot si Ming na nauunawaan niya ang kanilang pagmamahal sa bayan, ngunit kailangan din nilang maging makatotohanan. Bilang kapwa-tao ay handa siyang tumulong sa kanila. Ngunit pagkatapos nito ay kailangang sumailalim sa pamamahala ng Heavenly Dao Sect ang kanilang sibilisasyon. Nilinaw niyang hindi niya sisirain ang kanilang kultura at sa halip ay lalo pa niya itong pauunlarin. Tinanong siya ng matanda kung ano ang makukuha ni Ming sa pagtulong sa kanila. Sumagot si Ming na tungkulin niya bilang tao na panatilihing buhay at umunlad ang lahat ng sibilisasyon ng tao at hindi ito tungkol sa pansariling interes. Pinag-isipan ito ng matanda at pumayag. Ngunit nag-alala ito kung kaya ba ni Ming na labanan ang Great Bull Demon Race. Sinabi ni Ming na may paraan siya para doon. Nag-alala pa ang matanda na kahit matalo nila ang kasalukuyang mga kalaban ay darating din ang iba pang mga Great Bull Demon mula sa ibang malalaking mundo. Sumagot si Ming na mas madali yun dahil ililipat niya ang pinagsanib na mundo sa loob ng proteksyon ng Primordial Chaos Firmament Cover. Nagulat ang matanda at tinanong kung posible ba talagang ilipat ang isang malaking mundo. Tinawag ni Ming ang Spacetime Sword at sinabi nitong kaya niyang ilipat ang malaking mundo sa loob ng 3 oras basta may maayos na formation. Dahil doon ay nawala ang pag-aalinlangan ng matanda at nakiusap itong kumilos na agad si Ming dahil marami na silang nawalang mandirigma. Tinawag naman ni Ming ang War City at inutusan itong pumunta sa larangan ng digmaan. Agad na lumitaw ang War City sa itaas ng labanan na may napakaraming kanyan na nakatutok sa mga kaaway. Inutusan ni Ming ang matanda na ipaatras ang kanilang hukbo. Sumigaw ang matanda at tumunog ang mga kampana. Mabilis na umatras ang mga tao. Ang hukbo naman ng Great Bull Demon Race ay malakas at mas maayos ang kagamitan. Para silang isang malakas na agos ng bakal na dumudurog sa mahihinang hukbo ng mga tao. Saan man sila dumaan ay maraming bangkay ang naiiwan.